Alright mga kapatid, courtesy sa Philippine Congress, itong videong to at syempre kay John Reps na rin mga kapatid. No? Pero pag-usapan natin to at bigyan natin ng opinion at reaction. Pero panoorin natin to at the same time, whenever na makakarinig tayo ng kailangan nating komentan at kailangan natin bigyan ng opinion, ay magbibigay tayo. Samahan ninyo ako mga kapatid at pwede rin kayo magbigay ng opinion o komento sa comment section sa ibaba. Alright, so ang title nito mga tol, pagpapadala ng mga sundalong Hapon sa bansa na question. Dapat daw alisin ang mga sundalo sa West Philippine Sea. Yan ay title mga kapatid ha. Pero hindi muna tayo magbibigay ng reaction dyan. Okay, kasi title yan eh. Pwedeng yan ay sa pandinig o sa pananaw ni John Reps. Pero ang bibigyan natin ng opinion at komento is yung mga maririnig natin mga kapatid dito sa hearing ata to mga kapatid no sa Kongreso no. So bilang isang Pilipino mga kapatid, dapat may pakialam tayo rito at dapat meron tayong aware tayo sa mga ganitong bagay. Ito ay hindi about sa politika mga tol. Hindi to tungkol sa kung sino ang sinusuportahan mong politiko mga tol. Ang ano rito is sinusuportahan mo ba yung ating bansa, yung karapatan ng ating bansa na magamit o mapakinabangan yung mga likas na yaman na dapat sa atin naman talaga, mga tol, no? Alright, so wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. In the long run, we should demilitarize the West Philippine Sea. That's our point. Kasi lalong lumalala yung tension dyan, lalo na kung maraming sumasawsaw na bansa na animoy interesado dyan, pero Mr. Speaker, at the end of the day, tayo din naman yung maipapain. So ayaw natin ng giyera, Mr. Speaker. Okay, mga kapatid, doon pa lang. Doon pa lang parang gusto ko na magbigay ng komento mga tol eh, no? In the long run dapat daw i-demilitarize na, militarize yung tawag dito, West Philippine Sea. Alisin yung mga sundalo diyan. 'Di ba? May nakikisali daw na ibang mga bansa na nagpapataas lang daw ng tensyon at bandang huli tayo lang din naman daw ang mapapain. Ibig sabihin mga tol, o sinabing mapapain, yung tipong magiging magiging bait, no? Para makuha ng ibang bansa yung gusto nila mga tol. Na lumalabas mga tol, wala tayong sariling interest dito. Diba? Yan ang lumalabas dyan, wala tayong sariling interes. Okay mga tol, etong mga kongresista kasi hindi natin alam kung ano nakikita nila at kung ano mga pananaw nila sa buhay. Okay? Hindi natin alam kung sino tong mga tol Pero kung titingnan natin mga tol, yung mga balita, alisin natin yung Japan, alisin natin Australia, ibang mga bansa mga tol, alisin natin silang lahat. Ang iwan lang natin dyan, Pilipinas at saka China. O yan walang mangingialam na mga bansa, Pilipinas at China lang. Okay, tanong, may tension ba? Meron. Hindi ata alam ng mga kongresista natin na may tension mga tol. Bakit may tension? Kasi yung ating soberanya, yung ating 200 nautical miles exclusive economic zone na dapat ay pinapakinabangan ng Pilipinas at ng mga Pilipino ay inaangkin ng China. Okay? O ulit walang Amerika, walang Japan, walang kahit na sinong kaalyado Pilipinas, nag-iisa lang ang Pilipinas. May tensyon wala? Meron mga tol. 'Di ba? So anong gagawin natin? Papalag o hindi? Ang gusto nila mga tol alisin daw lahat ng mga sundalo So wala tayong pampalag dyan. Anong mangyayari? Yung kinukuha ng China na mga hindi naman kanila, makukuha nila. Walang gera, oo, walang gera. Siyempre, hindi nga tayo pumalag Tanong, ano nangyari sa Pilipinas? Ganun ata gustong mangyari nitong mga to Alam nyo mga tol, kung titignan natin, okay pa sila Wang Wenbin sila Mao-Ning Okay pa sila mga tol kahit na alam nila na labag sa batas yung ginagawa ng kanilang gobyerno, suportado sila di ba? Kahit na yung Coast Guard nila mismong nang babangga, sinusuportahan nila, binabaliktad pa nga nila kwento 'Di ba? Yung mga Coast Guard nila gumagawa ng kung ano-anong kabulastugan sa dagat pero sinusuportahan nila Samantalang itong mga mambabatas natin mga tol, anong nangyari? Anong nangyari? Panimula pa lang yan mga tol. Yan ang ating panimulang komento. Ikaw, pwede ka magbigay ng komento sa ibaba. DND Secretary said that 25 projects from Horizon 2
and Horizon 3 will be funded in 2025. Ano po yung mga proyekto na ito? Kasama ba rito ang US-made Typhoon Mid-Range Capability Missile System na gusto umanubilhin ng Pilipinas ayon kay AFP Chief? Wala po yung tatlong binanggit nyo, wala po. Yung missile system, Wala po. kasi Mr. Speaker, naging controversial po ito nung nakaraan, di ba? Binanggit ko rin to sa committee hearing, minsan na naipuslit sa Ilocos Norte itong missile, US-made Typhoon mid-range capability. Naipuslit ang tawag nila mga tol. Ibig sabihin, illegal. Naipuslit eh. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi alam ng gobyerno, hindi alam ng mga militar na magdadala ng magdadala ng mid-range missile doon. Naipuslit daw mga tol. 'Yun ang tawag niya. MRC missile system. So wala tayong binibili, ganyan. Wala po. Oh, hindi pa tayo bumibili ng ganon. Plano pa lang. Siguro in the near future. Well, maybe sa dating ng panahon, we hope to do so. Sana. Pero Mr. Speaker, ang tanong ko, halimbawa, meron ba tayong proposal? Sa ngayon po, wala pa po. Wala pa po. So walang proposal ito? Sa ngayon, wala pa. Wala po. Kasi pinagmamalaki ng gobyerno na bumibili ang mga binibili nitong armas at kagamitan para umano sa defense ng bansa natin, pero ginagamit din ang mga kagamitang ito para bombahin ang mga komunidad at lubhang apektado rito ang kabuhayan, paninirahan, pag-aaral ng mga bata. Yun ang Kaya naman pala mga tol magpahanggang ngayon, iwan na iwan tayo eh. Imagine nyo mga tol yung mga, eto kung titignan lang natin yung sinasabi niya. Yung mga gamit daw na to pang depensa ng ating mga sundalo, ginagamit din daw pang bomba ng mga komunidad. But ano ba yung mga nandoon sa komunidad? Mga rebelde, di ba? Mga rebelde, mga tol. Syempre pag may labanan, may gera, may gagamitin pandepensa ang bansa natin. Kasi kung hindi, kung wala silang ganyan, ano mangyayari? At saka nakakita ng gera. May mga rebelde, may mga terorista, pero walang masisirang mga komunidad. Walang masisirang mga gusali. Ano yun? Hampasan ng patpat. Samantalang yung mga rebelde, mga terorista, may mga dala ring mga armas yan eh. Anong ipantatapat ng ating gobyerno? Siyempre mga armas din. Natural masisira talaga yung komunidad. My goodness. So kung hindi bibili ng ganito ang gobyerno para hindi mabomba ang mga komunidad at may nagdating ang mga rebelde at mga terorista diyan. So anong gagawin ng mga sundalo? Makikipag-usap, makikipagkwentuhan, sumuko na kayo. Ay naku po. naman po yung binanggit kanina, no? Aerial bombings have been recorded in several communities in the Philippines. Actually, we strongly condemn this. Bakit? Ano yun? Trip lang ba ng militar yun na bombahin yung mga community nang walang dahilan? Natural, bobombahin nila yun kasi nga may mga terorista at may mga rebelde dun sa mga lugar na yun. Alangan na magpalipad ng bomba yung mga sundalo natin para bombahin ng community nang wala lang, trip lang nila. Siyempre, merong purpose yun. Merong silang gustong mahuli doon. Ayun, kinukundina nila. Ano ba naman yan? My goodness. In several communities in the Philippines, actually, we strongly condemn this kasi ginagamit ang mga binibiling armas laban sa ordinaryong mamamayan, Mr. Speaker. Ordinaryong mamamayan? So alimbawa mga tol, sa isang community na may mga ordinaryong mamamayan, mga tol, na payapang nabubuhay, payapang tahimik, bigla na lang may magdadatingan na sundalo at bobombahin yung community na yon. Nangyari na ba yon mga tol? Hey, comment nga kayo sa baba, baka merong nangyaring ganun, hindi lang natin alam sa mga... Comment nga kayo mga tol, may nangyari na bang ganun sa Pilipinas mga tol? Sa isang tahimik na komunidad. Okay, walang ayaw ko banggitin kasi yung pangalan ng 3 letters na pangalan na yan ng mga rebelde, mga tol, ayaw ko banggitin eh. Pero 'di ba, sa isang lugar, tahimik na komunidad, may mga bata, may mga nag-aaral, mga tol, biglang darating yung mga military, bigla na lang imamasakir yun o bobombahin nila yung komunidad na yun.
may ganun bang nangyayari? Kaya nagkakaroon ng labanan dyan dahil nga may mga rebelde na pumunta dyan, rebelde nagtatago dyan, di ba? May mga teroristang nandiyan dyan. Kaya nagkakaroon ng labanan. At yung mga sundalo minsan, sila rin nagiging biktima ng mga ambush, di ba? Kawawa din naman yung mga yon. O, di ba kaya nga bumibili yung mga sundalo natin eh. Kaya nga mayroon tayong sundalo, may AFP tayo eh, para proteksyonan yung bansa natin eh. Ano pa to? Sigurado kayong kongresista to? Kasi ginagamit ang mga binibiling armas laban sa ordinaryong mamamayan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, merong May 9 to 10, 2024 sa Cagayan, series of aerial strikes by attack helicopters conducted in Peñablanca and Tuguegarao City. Ang sabi po ng mga eyewitnesses, ang initial reports confirmed that attack helicopters and fighter jets dropped 3 to 10 bombs. Nag-trip lang. Nag-trip lang yung mga helicopter, mga tol. Nag-trip lang sila doon. Wala naman talaga silang mga hinuhuli doon. Nag-trip lang. Ganun ata gusto niyang palabasin, mga tol. Then fired 50 caliber machine guns. Tapos may mga low-flying planes, flames, and loud explosions that shook the ground. May 2024 sa Aurora. Diba? Ang binabanggit niya yung operation ng mga militar. Pero hindi niya binabanggit yung reason ng mga militar kung bakit nila ginagawa yon, mga tol. Kaya paulit-ulit natin sinasabi, ano yun, trip lang ba ng mga militar yon? The 91st Infantry Battalion of the Philippine Army had been conducting aerial strikes in Jamanen, Toytoyan, Puangi, Timabuno, Salay, and Sapang Kawayan, in Dipakulaw, and in Banawag Bayanihan, Kadayakan, in Maria Aurora. Sinabi rin ng mga residente that the ground shook whenever bombs were dropped. At ang mga residente ay hindi pinapayagan na magsaka, kumuha ng rice, vegetable, Siyempre, para sa kaligtasan nila. sa kanilang mga farms. Almost 1,000 individuals were forced to evacuate in Sakit ng ulo ko rito kaya. Kaya ate, sakit ng ulo ko rito. Dipakulaw Town. Ko lang alam kung tama yung pagkakasabi ko po nung mga towns, mga lugar. June 2024, Nueva Vizcaya, the AFP launched aerial strikes in Sitio Marikit, Barangay Abuyo, Alfonso Castañeda in Nueva Vizcaya, leading to the evacuation of 49 families. So, Mr. Speaker, Kita nyo, may 49 families na in-evacuate. Yeah, in-evacuate nila. Bakit nila in-evacuate? Kasi nga nagkakaroon ng inkwentro. May inkwentro eh. 'Di ba? Meron silang legit na operations. 'Di ba? Kung 'yun ay ginagamit sa mga residente, bakit pa nila i-evacuate 'yun? Eh di sana tinamaan na rin nila. Sa kanya na mismo nang galing, mga tol. Kailangan lang talaga, hindi mo kailangan dito ng napakatalinong pag-uutak, mga tol, di ba? Hindi mo kailangan ng napakatalinong kaisipan para malaman mo. Meron dito mga legit na mga military ops, mga operations nila. Ewan ko parang lumalabas, mga tol. Itong mga binalita niya, mga na-report niya, mga ganyan, mga airstrike daw. Tanong, bakit ginawa ng militar yun? Wala, nag-trip lang ba? Nag-trip lang ba sila? Gusto lang nilang bombahin yung kabundukan at kagubatan? Ay, nako po. leading to the evacuation of 49 families. So, Mr. Speaker, it's good na hindi po bibili ng missile system, but ito pong mga iba pang mga bombings na nangyayari to the detriment of the residents, no? Sige, tingnan natin, mga tol. May Google naman eh. Search natin, mga tol, yung isang area na binanggit niya sa Nueva Vizcaya. Balikan natin yung sinabi niya saglit. June 2024, Nueva Vizcaya, the AFP launched aerial strikes in Sitio Marikit, Barangay Abuyo, Alfonso Castañeda in Nueva Vizcaya. Okay. Search natin yun, mga tol. Okay, so ito mismo, mga kapatid, yung sinabi kanina niya. No? Ito, DSWD Dromic Report number 2 on the armed conflict in Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya as of June 22, 2024, 6 p.m. Ito, on June 20, 2024 at around 12:30 a.m., an armed conflict transpired between the troops of the Armed Forces of the Philippines, AFP, and members of the New People's Army.
Diba, at Sitio Marikit, Barangay Abuyo, Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. The armed encounter also affected a nearby barangay and resulted in the displacement of families families and individuals in the area. Meron naman pala. Ayan mga tol, ito nakalagay dito. And members of the New People's Army, mga kapatid, ando doon, meron silang legit operations doon. So, anong gustong mangyari nitong aling to? Ay nako, iwan ko sa inyo yan. Iwan ko sa inyo kung ano masasabi nyo. Leading to the evacuation of 49 families. Hindi nagtitrip lang yung militar doon. Merong New People's Army na nandoon na inaano nila, sinusugpo nila. Kaya nagkaroon ng mga ganong airstrike. Anong gustong mangyari nitong aling to? Families. So, Mr. Speaker, it's good na hindi po bibili ng missile system, but ito pong mga iba pang mga bomb. No wonder mga tol kung bakit ang lakas ng China. Nagkakaisa sila mga tol eh. Kahit baliktad yung layunin nila o baliko yung layunin nila, mali yung layunin nila, suportado sila ng bawat isa eh. Sa atin mga tol, para sa alam mo, kaligtasan ng ating bansa mga tol, yung mga militar, kaya andiyan yung military natin mga tol para sugpiin yung mga rebelde, terorista at yung mga nang aagaw ng teritoryo natin, kaya sila nandiyan. Tapos it's good daw kung hindi bibili nung missile system na yon. Kaya pala mga tol na hanggang ngayon na pag-iiwanan ng Pilipinas, hindi tayo umaabanse sa modern era dahil ang daming pumipigil mga tol, ang daming pumipigil. Diba? Kulang na kulang tayo sa mga warship, kulang na kulang tayo sa mga barko, sa assets ng ating mga militar. Kaya ngayon palang minomodernize pero ang dami pa rin nakatutol. May mga pinoprotektahan ata sila eh, no? Hindi ko sinasabing itong babaeng to pero baka meron yung iba, no? Baka may iba pinoprotektahan at kawawa naman yung mga pinoprotektahan nila. Bombings na nangyayari to the detriment of the residents, no? Mr. Speaker. Ay, Now, naku Mr. po. Speaker, my next question ay on U.S. military aid. Mr. Speaker, last D&D committee budget hearing, tinanong ko na po ito $500 million at $128 million US aid. Bukod dito, ano ang mga US military aid na ibinigay sa Pilipinas? Meron pa po ba? Bukod doon sa 500 tsaka sa 128 million. Sa ngayon po, yung pa lang po ang nakukumit, yung $500 million and yung additional na 20. So, eto 500 natanggap million na lang natin. po. Yung Dapat si Secretary Gibo Chodoro na lang yun nandirito tinatanong eh. Mukhang mas kabisado ata ni Secretary Gibo eh. 500. Oo. Yung 128. Wala pa po. Magkano yung kabuoang US aid na natanggap ng Pilipinas under Marcos Jr. administration? Honorable Brosas, yung 500 pa lang po at wala pa pong puro commitment pa lang mo yung mga sumunod. So meron may sinubmit kayo pero walang details List of projects funded by the 500 million USA defense aid. Pero wala po siyang detalye. Yung iba po, hindi po natin pwedeng basta-basta because of national security. Yes, Mr. Speaker, the right to information of the people, they should know kung saan napupunta yung gastos. Kakasabi nga lang nung nire-request. Kasi, syempre, di ba, karapatan naman ng taong bayan na malaman yon. And hindi naman ganun ka-specific na isa-isahin yung pero mga major projects ito na nililist natin, di ba? So anyway, Mr. Speaker, nag-courtesy visit ang Lockheed Martin sa Senate just this August, lobbying for F-16 Vipers and other war armaments na nilako rin sa Israel. Lockheed Martin din ang isa sa mga suppliers ng war armaments ng Israel na ngayon ay ginagamit para bombahin ang Palestine. Ano ang mga armas, fighter jets at iba pa na inacquire ng Pilipinas sa Lockheed Martin, sa US-based companies, Mr. Speaker? Isa lang po, yung C-130 po na plane, transport plane. Sigurado ka, wala na iba? At nung araw pa po yun. Wala na iba? Meron po, Sikorsky po. Helicopter. Helicopter, opo.
Ilan Andito rin pala si Secretary Gibo. Ito, nandito sa likod. po? And Bell 412. Bell, sa helicopter din po. Bell yan. 412. 8 ata po yung Bell 412. 8. Mr. Speaker, last July 8, the Japan and Philippines signed a reciprocal access agreement, RAA, which seeks to remove limitations on military-to-military exchanges between the armed forces of the Philippines and the Japan Self-Defense Force. Sabi ni AFP Chief, ang RAA with Japan allows Japan to come into the country to conduct training and vice versa. Magkakaroon din ng pagkukonduct ng actual military operations. Mr. Speaker, magpapapasok na naman ang Pilipinas ng military forces mula sa ibang bansa. Ganun ba? Hindi pa nga nakakakuha ng hustisya ang mga comfort women sa Pilipinas. Naku po, yan ang problema. Isa sa mga toxic culture ng Pilipinas, mga tol. Ay, naku po, eto na naman tayo sa pagtanaw sa nakaraan. Kaya hindi tayo makamove on kasi lagi tayong nakatanaw sa nakaraan. Ay, naku po. Mga tol, mas matindi yung ginawa ng Amerika sa Japan, ha? Kakalimutan nyo yun. Diba? Binagsakan sila ng 2 atomic. Pero tignan mo naman ngayon, kaya ang Japan naka-move on na. Ang tagal na, mga tol. Diba? Magpapapasok na naman. Hindi sa sinasabi nating kalimutan na natin yung kasalanan ng Japan. Pero ibang mga tao yun, mga tol, sa panahon ngayon. Ibang mga tao na yun Baka nga yung ibang mga gumawa ng mga ganong karumal-dumal sa mga comfort woman wala na sa mundo Diba? So pati ba naman yung kasalanan ng mga yun, isisisi pa rin natin sa kasalanan ng bagong gobyerno ngayon? Di kung ganun bala, dapat hanggang ngayon magkalaban ng Japan at saka Amerika, mga tol, no? Hindi sila nagtutulungan. Kasi mas matindi ginawa ng Amerika at alam naman ng Japan na kasalanan din naman nila kung ba't ginawa ng Amerika sa kanila yun. Pero nga tol, matindi yun. Kung bagsakan ka ng 2 atomic, Hiroshima sa Nagasaki. Diba? Tayo mga tol, hindi pa tayo makaka-move on talaga. So hindi natin papapasukin ng Japan. Dito, hindi tayo hihingi ng tulong sa kanila at wag natin tatanggapin ng tulong nila dahil sa mga ginawa ng ancestor nila. Sa mga ancestor natin. My goodness. Ng Japanese military forces dito sa Pilipinas. Medyo sensitive po kami sa usapin na ito kasi we have a history of comfort Filipina women. Sensitive daw sila, mga tol. Sensitive daw sila. My goodness. Sensitive daw sila, mga tol. So, Mr. Speaker, halos 1,000 Filipino comfort women were enslaved and sexually victimized during the Japanese Imperial Army occupation in the Philippines from 1932 to 1945. Around 80,000 to 200,000 comfort women were in captivity by the Japanese Imperial Army. At hanggang ngayon po, humihingi ng hustisya ang ating mga lola. Ang mga lola po ay sumasandig, no? Naalala natin yung kasaysayan natin dito. Mga tol, hindi tayo tutol doon bigyan ng hustisya yung mga lola, mga tol. Pero hindi yun pwedeng maging balakid, no? Hindi pwedeng maging hadlang, mga tol, para pigilan natin yung pag-asenso o pag-unlad o pagsulong ng diplomasya o pagsulong ng alliance natin, mga tol, sa ibang bansa. Kasi tapos na yung WW2, mga tol. Tapos na yun. Ang dami nang nagbago. Dito nga lang sa Pilipinas, ang dami na nagbago. Naayos na yung mga nasirang gusali, naayos na yung Hiroshima at saka Nagasaki, mga tol. Okay na rin yun. Naka-move on na rin siguro yung mga naging biktima ng mga pagsabog doon, mga tol. Tayo Pilipinas, paano tayo makakasulong dyan, mga tol? Kung hanggang ngayon, ay nako, humingi tayo ng hustisya, pero wag nating pigilan yung alliance. Ito sa Japanese Imperial Army, Mr. Speaker, ginong sponsor. Yes, Honorable Brosas, totoo po yun. Yan po ang karanasan ng ating bansa. But right now po, wala pa pong hindi pa po na-ratify yung agreement between Japan
and the Philippines. Ang pinag-uusapan pa lang po talaga is yung pagbiyahe sa international waters ng freedom ng bawat bansa na makadaan doon po sa mga lugar na kung saan lalo na po ngayon, dyan sa WPS, na makadaan tayo, makapunta yung ating mga fishermen, makapangisda ng gusto. Yun po ang ating inaano ng ating bansa ngayon. Kasi I understand yung RAA ay land and sea, 'di ba? So Mr. Speaker, paano ito makakatulong sa Pilipinas gayong meron nga tayong kasaysayan ng ganito, Mr. Speaker? So very, very sensitive po tayo Ay, my sa mga goodness. usapin na Parang ang feeling ko, tali-talino ko. pumapasok dito sa ating bansa ang mga tropa ng dayuhan, Mr. Speaker. Yung mga sundalong pupunta dito sa ating bansa, mga tol, kung matutuloy man yun ay wala nang connect, ay hindi na connect mga tol, wala silang kinalaman doon sa nangyari nung 1942 to 1945. 'Di ba? Wala na silang kinalaman doon. Wala na silang kinalaman doon yung mga sundalo ngayon, 'di ba? Kailan sila pinanganak? Siguro yung iba pinanganak doon mga 1980 na, 1980s pataas, 1990s. Mga ganun na pinanganak yung mga sundalong yun. So wala na silang kinalaman doon sa nangyari noong 1942 to 1945 during pagsakop sa atin ng mga Hapon. 'Di ba? Huwag niyo nang idama yung mga 'yon, 'di ba? Kasi ngayon mga tol, ang natin, problema natin mga tol, kakulangan 'di ba? Mahina ang bansa natin mga tol. So tanggapin natin yung mga tulong. Malay natin, 'di ba? Yung pagtulong ng Japan dito sa Pilipinas sa laban natin sa West Philippine Sea ay isa yung pagtanaw nila ng kasalanan nila at pagbabayad ng kasalanan nila rito sa Pilipinas. So anong gustong mangyari nitong kongresistang to, 'di ba? Ewan ko ba? Ang tali-talino ko masyado. Palagay ko, ito, ganun din yung gustong sabihin nito pero syempre pag nandirito ka sa hearing, hindi mo pwedeng ilabas yung talagang sa loobin mo maipagdebate ka no? Sasagot ka lang talaga ng maayos din Ginagawa po, Honorable Brosas, ginagawa po ito sa iba-ibang bansa, no, para sa mga international laws. Ngayon po, ang ginagawa po natin is para malibre tayo sa ating sovereign rights, sa ating, gaya ng sinabi ko kanina, itong kaguluhan ngayon sa WPS na kung saan tayo naharas. Tama, at kailangan natin ang suporta ng mga malalakas na bansa. 'Di ba? Sinakop din tayo ng Amerika, sinakop tayo ng Espanyol, sinakop tayo ng mga Hapon. So hanggang ngayon ba magpapasakop tayo mga tol doon sa isipin na hindi, ginawan nyo kami ng ganito dati. So magpahanggang sa kahuli-hulihang saling lahi ninyo, galit kami sa inyo. Hindi kayo pwedeng makipag-alyansa sa inyo. Pwede ba yun mga tol? Pwede ba yun? No? So ang atin po, ginagawa natin yung rights Ay, ng nako. Pilipinas na dapat hindi tayo haras dyan. Mr. Speaker, ang usapin ng West Philippine Sea, kung yan yung tinutukoy ninyo, and the sovereign rights natin dito. WPS nga West Philippine Sea nga yun. No? Sabi nga namin, in the long run, we should demilitarize the Patay. West Philippine Sea. Demilitarize ang West Philippine Sea. Yun ang sinasabi nila mga tol. Wala, ipamigay nyo na. Ipamigay. That's our point. Kasi lalong lumalala yung tension dyan, lalo na kung maraming sumasawsaw na Ito, sinagot na natin to sa umpisa pa lang mga tol. bansa na animoy interesado dyan. Pero Mr. Speaker, at the end of the day, tayo din naman yung maipapain. So ayaw natin ng gera. Ayaw natin ng gera. Paano kung gusto ng China gera? Ano sasabihin natin sa China? Ayaw namin ng gera, sige inyo na yan. Mr. Speaker, according Gigil ng putek. to DNDSEC, the Philippines is looking to sign also
a reciprocal access agreement with Canada, France, and New Zealand. Para saan po itong mga reciprocal access agreement with other countries? Katulad din ba ito ng agreement with Japan? Tapos, ang sasabihin for military and defense, pero sa West Philippine Sea, ang sabi nga namin, hindi yan yung makakaresolba. Kung usapin ng sovereign rights, we should, sabi nga namin, diplomatically, dapat pag-usapan yon, Mr. My Speaker. goodness, diplomatically dapat pag-usapan. Meron na nga tayong 2016 arbitral ruling eh. Dapat nga yun lang sapat na eh para umalis ang China rito eh. Kung yung 2016 arbitral ruling hindi nga pinaalis ang China, paano natin sila mapapaalis ng pakikipag-usap lang? It's either tayo ang aayaw o tayo ang umayaw. Yun lang, wala tayong ibang choices. Yun lang ang gusto ng China, makuha nila yung West Philippine Sea, wag na tayong pumalag, hindi nila kikilalanin ang 2016 arbitral ruling, so ano pa yung diplomatic? Ay, nako po, my goodness. At dapat, kung meron tayong mga reklamo, ihain natin yon kasama ng mga ASEAN countries na meron ding mga issue dito sa mga dispute. Yung may mga issue ng ASEAN countries, meron nga silang mga militar eh. Pumapalag nga sila yung ibang mga may issue, mga tol, na pumapalag sila sa China. O halimbawa na lang dito sa Japan, mga tol, kapag dumaan ng barko ng China sa kanila o kaya dumaan ng eroplano ng China sa kanila, mga tol, nagpapakawala agad sila ng mga militar nila. Tayo pag gusto ng China, kunin yung ating mga isla, kunin yung ating karagatan, sasabihin natin, usap tayo China. O sasabihin ng China, alis kayo dyan, huwag nyo nang ipilit yung kagustuhan ninyo, amin yan. Sa waters, Mr. Speaker. Mga tol, kahit sa ang punto mo tignan, talagang walang point eh. I-assert natin yung ating UNCLOS, di ba? Na decision sa UNCLOS, yun yung pwede nating gawin, Mr. Speaker. Tagasang ka ba? Naku po, tagasang ka ba? Nagasang ka ba? No, every time na nagkakaroon ng radio challenge sa karagatan, mga tol, yan lang lagi nating sinasabi sa China. O sabi ng UNCLOS, 'di ba? Andirito kami sa loob ng aming 200 nautical miles exclusive economic zone. China, lagpas-lagpasan na kayo sa 200 nautical miles. No, alam niyang China 'yun. Nakapirma nga sila doon eh. Alam ng China, meron tayong 2016 arbitral ruling. Sinabi na nga nila na hindi nila kikilalanin kahit kailan eh. Kagigil no? Speaker, hindi yung dagdagan ng agreements, dagdagan ng armaments, iskisan tayo ng gusto sa West Philippine Sea habang hindi makapangisda yung ating mga mangingisda. Kaya nga hindi makapangisda yung mga mangingisda natin dahil pinapaalis sila ng China eh. Tinataboy nga sila eh. Ay naku po. Samantalang historically, sila naman ay nakakapangisda dyan. Sila naman pare-pareho. Yun, Mr. Anyway, mga tol, putulin na natin to. Baka ma-high blood pa tayo pare-pareho. Ano masasabi ninyo dito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out!